gaganda naman ang mga structures na to. Siguro kung nabubuhay pa ngayon si Saint Joseph, malamang marami na siyang naitayong mga bahay, building at simbahan na kasing gaganda nito. Wow, thank you. Bukod sa mga magagandang structures na nakakabusog sa mata, eto pa, amoy pa lang, busog ka na. Authentic biryani rice at lamb. Sarap! Tara! Sarap! Assalamualaikum! Yum Jayid Lakum Jamyan. Nandito tayo ngayon sa disyerto ng United Arab Emirates o UAE! At dito sa Abu Dhabi, matatagpuan ang St. Joseph's Cathedral. Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbay. Tuloy po kayo dito sa St. Joseph's Cathedral, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ang mga Cappuccino ay nandito po sa St. Joseph's Cathedral dahil po ang buong Arabian Peninsula mission ay ipinagkaloob po ng simbahang Katoliko sa mga Fransiskanong Cappuccino para pangalagaan ang buong mission sa mga lugar na ito. Nagsimula po ito noong 1888 sa Yemen. Pagkatapos po ay lumawak po ito ang misyon na umabot sa 6 na bansa na sumasakop sa Arabian Peninsula, katulad ng United Arab Emirates, ng Yemen, ng Oman, ng Saudi Arabia, ng Bahrain, at ganoon din po ang Qatar. Noong year 1960, ipinagdiriwang nila ang mga misa nila sa mga private houses lamang. Pero noong October 1963, sinimulan nila ang pagpapatayo ng kanilang simbahan dito sa Corniche. Si St. Joseph din po yung napili na patron dahil karamihan sa mga expats na nagtatrabaho dito ay kalalakihan at mga tatay ng tahanan. Kaya si St. Joseph bilang asawa ni Maria ang isa din sa napili. Siguro kasama rin dito dahil si St. Joseph ay St. Joseph the Worker, manggagawa. Ang presensya ng mga Katoliko sa lugar na ito. Si St. Joseph po ay matiuturing na migrant dahil nga po, di ba, dinala niya yung kanyang pamilya sa Ehipto ayon sa utos ng anghel at sa utos ng Diyos para protektahan ang kanyang pamilya. Karamihan po ng mga nandirito ay pumupunta sa ngalan ng pamilya para tugunan ang pangangailangan ng pamilya.
Si Sleeping Joseph ang naging inspirasyon sa iba. Sa sobrang stress ng mga tao rito, dala ng trabaho, malungkot, maraming hinaharap na mga problema sa trabaho, sa pamilya, malayo sa mga mahal sa buhay, minsan hindi na nakakatulog. Saint Joseph is a good reference for the situation of the overseas workers, I think, because he's the caretaker of the Holy Family, and it's worthy to remind us that the very first church in the peninsula in modern time, I think that's also very good, signifying what the role of the Filipino Christians is, to take with them the child and his mother wherever they are, for themselves as strengthening the faith, but also to give witness how to manifest in their lives the presence of Jesus Christ, the love of God given in His Son, and under protection of Our Lady Mary, who is taking care of all of us. Noong 1980s, nagpatuloy ang pag-unlad ng UAE, kaya ang kanilang pamahalaan ay nagbigay ng panibagong lugar para sa simbahan. Mula sa Corniche, ang St. Joseph's Church ay lumipat sa Al-Mushrif. Itong St. Joseph's Church ay ginawang cathedral dahil ang Abu Dhabi, ang UAE ay lumalago. So, mula sa Yemen na kung saan yung obispo ay nakatira, lumipat na siya ngayon dito sa Abu Dhabi. Kaya ang Abu Dhabi noong 1974 ay naging katedral kung saan nandito na rin ang obispo. Pangalawa, ang simbahan pong ito ay kauna-unahang simbahang dinalaw ni Pope Francis nung pumunta siya sa Middle East. Dear Holy Father, we welcome you here in the Cathedral of St. Joseph here in Abu Dhabi. Natuwa siya dahil napakasimple ng simbahan. Talagang sabi nga niya, simbahan talaga ito ni St. Joseph. Diba? Simpleng simbahan, pero malakas ang pananampalataya. Tapos po, nung pinagdiriwang namin ng 500 years ng Christianity ng ating bansang Pilipinas, napakarami din pong mga Pilipino ang dumalo. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa amin. Yung saya, yung celebrative mode na mayroon lagi sa Filipino community ay siyang masasabi naming joy of the parish. There is no place like home. Lalong-lalo na sa ating mga Pilipino na napaka-close sa ating pamilya. Kaya naman, ang mapalayo sa pamilya ay isang malaking desisyon na araw-araw na hinaharap ng ating mga kababayan na ng ibang bayan. Dumating ako dito sa UAE 2007, no? Tapos ngayon sa kasalukuyan 17 years na ako dito sa Abu Dhabi and counting.
Ako ay isang soil scientist, no? Nagtatrabaho sa isang government office dito sa Abu Dhabi. And nung pumunta ako dito sa UAE, nagsimula ako sa pinakamababang trabaho lang. Tapos ngayon, medyo dahil sa matagal na rin yung experience ko, na-develop yung aking skills. Talaga yung isang OFW, talaga yung challenges niya talaga is yung paglipad niya pagpunta rito talaga. Mahirap talaga. Especially yung the first 3 months ko dito sa UAE, particularly. Talagang mahirap umalis. Iiwanan mo yung pamilya mo, maliliit pa yung mga anak ko. Talagang, alam mo yung iniisip mo na, kailan uli ako uuwi? Isa sa mga hinaharap namin dito is yung lungkot. Lungkot na wala kang makakausap. Lungkot na wala kang mapagbubuhusan ng iyong sama ng loob minsan. O kahit yung iyong mga tagumpay sa buhay, hindi mo maibibigay kaagad. Ang counseling ay napakahalaga dahil ito rin yung pagkakataon na kung saan ang mga kababayan natin, lalo na at ang ibang mga Katoliko rin, ay nakakahanap ng lugar. We call it emotional shelter. Itong St. Joseph's Cathedral ay ito yung aming sandalan, takbuhan, ito yung aming consoling area na kung saan pwede kami manalangin, humingi ng tulong sa mga kaparian namin. Aaminin ko kung ako'y malayo sa Diyos, malayo ako sa mga spiritual fathers natin na nagbibigay ng guidance talaga. Maaring emotional damage, maaring napariwara, maaring nasa kung saan man ako na napadpad dito sa UAE. How do we intervene? It's more likely a partnership actually. We look to the community here, we look to the church, not just a refuge or a sanctuary, na nagkikita-kita sila doon. At the same time kami, we ask them, we thank them for also giving some spiritual direction. Nakikita nila na at least sa simbahan, kakasama tayo, kakahanap tayo ng kaibigan, pantay-pantay tayo. Kung may problema tayo, manatatakbuhan tayo. So, hindi intervention na ang presumption may problema sila, tinutulungan namin. It's more a partnership, nagtutulungan kami dalawa. And we're very thankful for that. Nandyan parati ang embassy, nandyan din ang simbahan. Lahat ng simbahan, for that matter, kung sino man ang nila, yan nakikita nila na everyone's ready and willing to help. Is this not the carpenter's son? Si Jesus na itinuring na ama si San Jose, ibinigay ni San Jose ang kanyang pangalan. Pinangatawanan ang pagiging ama nito at itinuro ang kanyang hanap buhay sa nag-iisa niyang anak. Dito sa St. Joseph's Cathedral, ang mga kabataan ay itinuturing na anak ng simbahan. Nung bago lang po akong YFC, akala ko po boring po siya, like waste of time. Pero as time goes by po, masaya pala po siya kasi po madami pong mga kaibigan na madami ka pong matututunan. Like matututunan po about si Lord, tapos kung paano po siya i-worship, on how to get closer to Him po. Ang di ko po makakalimutan is yung NatCon po, National Conference po for Youth for Christ. Nangyayari po siya once a year. Tapos lahat po ng YFCs all over UAE, nagagather po sila sa isang place at wina-worship po si Lord. Ang difference po sa amin, yung mga bata po kasi ngayon, puro lang po sila mga cellphone, laptop po ganyan, hindi po sila naglalabas, like hindi po sila active. So kami po as YFC na kami, mas closer po kami kay Lord. Tapos nagkakaroon po kami ng mga kaibigan, ganun po. And para po sa mga bata, like ini-encourage po namin sila na umattend po sila ng KFC or yung mga magiging teens na po, mag-attend po sila ng youth camp para po maging isa po silang YFC. Itiad Joseph, Go to Joseph. Isang pagpapatunay ang St. Joseph's Cathedral na dahil sila'y umaasa at lumalapit sa makaamang paggabay ng kanilang patron, sila ay patuloy na lumalago bilang isang komunidad at isang simbahan.
Yung mga parokyano po ng St. Joseph's Cathedral ay galing po sa 3 major continents, Africa, Europe, at saka Asia. Sa kasalukuyan po, mayroon pong 15 language groups ang parish na to o language community. Mayroon din kaming language masses. So, kasi mahalaga rin kasi na nakakakonekta ka sa Diyos gamit ang iyong lengguwahe. Kaya ang St. Joseph ay nagpo-provide din po ng mga misa para dyan. Kaya iba't ibang pari po ang nandito sa St. Joseph. May Pilipino, mayroong Arabic, mayroong Korean, mayroong Italian, mayroong ano pang pari dito. Marami po kami. Sa halos lahat po ng language group ay mayroon po, lalo na yung Indians. Dahil malaki din pong grupo sila. Yan ang Eucharistic Church na mayroon kami dito. It's a mixture of different nationalities and faith orientation. And yet, we come together sharing the greatest food that God has given, which is Jesus Himself in the Eucharist. Kaya makikita natin na ang simbahan dito buhay na buhay kasi bawat communities, bawat nationalities ay nagko-contribute. All these 20 years of our ministry here in the Gulf, to see the deep piety of the Filipino faithful, I think that's a gift for the whole church, not only here in Arabia, but wherever they are going throughout the world. Halina po kayo dito sa St. Joseph's Cathedral, Abu Dhabi. Kami po ay naghihintay sa inyo para sama-sama tayong magdiwang ng misa, sama-sama tayong magdasal, at sama-sama nating danasin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng paggabay sa atin ni St. Joseph. Mga kababayan, mga kapatid, halina po kayo at tayo'y manalangin. He did as the angel told him and took Mary as his wife. Pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos ang isang matingkad na katangian ni Saint Joseph. Katulad din ng mga kababayan natin dito sa Abu Dhabi, araw-araw na pinipili ang kalooban ng Diyos para sa kanilang pamilya. At para sa ating lahat na patuloy na tumatanggap ng hamon ng buhay, tularan natin si Saint Joseph na laging umaasa at naniniwala na may awa ang Diyos. Ako po muli si Kat Diaz. Syukran jazilan. Hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan, dito sa Lakbites!